Karamihan po kasi sa atin gumagawa ng tinatawag nating New Year's resolution sa pagpasok ng bagong taon. Maaring may kinalaman po ito sa ating career, financial aspect, o sa kalusugan, o yung tinatawag nilang balik alindog program. Ngayon, pag-usapan natin ang palaging sinasabi ng karamihan sa tuwing magpapalit ang taon, New Year, New Me. Alam nyo, pag bagong taon, tila isang reset button ito para sa ating lahat. Kasi hindi lang ito basta yung pagpalit ng kalendaryo, pero malakas ang tinatawag nating ito isang psychological event. For reasons na unang-una, ito po yung pamamaraan para sabihin ng mga sinasabi ng mga psychologists, it's a fresh start effect. Kasi sa bagong taon, nagsisilbi ito na parang kahit papaano, merong kailangan maghihiwalay na ako dun sa lumang sarili ko at pupunta na ako dun sa bagong sarili ko. So meron po mga ganong klase na sinasabi nila na kailangan magsimula ng panahong ito dahil unang-una, meron mong tinatawag din na ito yung symbolic cleansing. So ano ibig sabihin nun? Pakiramdam natin kasi nabubura yung mga atraso natin pagdating sa bagong taon o yung mga kabiguan na nakaraang taon. And definitely, ito rin po yung tinatawag na nagkakaroon tayo ng collective energy. Mas madaling maging motivated kapag nakikita natin ang lahat ay sumusubok ding magbago. So ano po ba ang nangyayari sa ating yung utak natin or the human mind when there is a major life marker like the New Year? Okay, pag sinabi po kasing life marker, syempre yung New Year, di ba? Kasi automatic yan. Ang dami nagsa-celebrate po dahil January 1. Ngayon, pwede na naman lang sinasabi pag yung naging 18th birthday na o kaya yung 40th birthday mo, parang they become as life markers kasi nagkakaroon tayo sa utak natin yung tinatawag po nating narrative shift. Ano yung narrative shift? Ito po yung pamamaraan natin na mas madali nating i-distansya ang ating sarili sa ating mga bad habits. Okay, sasabihin natin, yung dati ako yun, iba na ako ngayon. Parang sinabi nyo nung 18th birthday nyo na, ay, dati, bata ako. Ngayon, dalaga na ako. And pagdating sa 40, it's something different, diba? Kaya po, nagiging life markers po, like yung sinasabi natin sa New Year. And definitely, ito rin po yung tinatawag natin pagkakaroon ng dopamine spike. Ano yung dopamine, di ba? Napag-usapan na natin for the previous days na ang dopamine po ay isa pong sa pag-iisip natin na nagkakaroon tayo ng parang yung reward system natin dahil kasi nakakaramdam po tayo ng pleasure. At the same time, ito po ay tungkol sa meron akong bagong buhay. At the same time, ito yung sinasabi natin na ito rin yung chemical sa utak natin nagbibigay sa atin ng excitement at motivation. Kaya parang sinasabi natin, definitely pagdating ng 2026, ganito ang mangyayari sa buhay ko. So, anong problema? Bakit mahirap ituloy itong mga excitement na ganito na usually ito yung nakakagulo dahil kasi mahirap talaga na sabihin natin masustain ito. Una, kung sasabihin yung imagination, wala talagang kahirap-hirap kung ini-imagine nyo na kayo ay papayat sa 2026. Pero yung tinatawag nating execution, yan ang nangangailangan talaga ng effort. Kasi kumisan, ito yung tinatawag natin yung the novelty wears off. Ano ibig po sabihin nun? Paglipas ng ilang linggo, hindi na bago ang ginagawa mo. So gusto mo, bago ng bago yung nakikita mo, parang wala na excitement. Kaya ang tendency, napipilitan ka na parang hindi na ituloy yung nakikita mong bago na gagawin mo. Parang masyadong nagiging routine. Tapos kumisan, madalas nating inaakala na yung future self natin ay magkakaroon ng superpowers. Halimbawa nito. Ngayong Enero, hindi na ako tatamarin. Pero sa totoo lang, ang future self mo, ikaw pa rin ang napapagod at busy. Kaya mahirap po na sabihin natin na may kakayahan tayo ng todo-todo. Kaya kinakailangan lang maging more or less smart tayo sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin, lalo na itong bagong taon. Definitely, meron po kasing kaibahan yung mga ambisyon natin dun sa mga routine na nangyayari. Kumisan po kasi, tatandaan natin, ano ba yung maganda? Yung mga routine na yan, yung mga everyday na mga pangyayari, yung mga bagong mga small habits, significant yan or napaka-efektibo po yan. Sabi nga po ni, nung si James Clear sa Atomic Habits, sabi niya, you do not rise to the level of your goals,
you fall to the level of your system. Sometimes kasi yung pagpalit po, yung sa biglang all of a sudden nagkaroon ka ng certain ambition changes or yung mga small habits or yung mga routines na ganyan, nakadepende po yan kung gaano yung tinatawag nating willpower na kumisan yung willpower nauubos yan. Tapos nakadepende rin sa repetition or nagiging automatic na, and kailan po ba nangyayari na ang isang habit ay nagiging epektibo? Sabi nga po nila, ang isang habit, kinakailangan paulit-ulit mo siyang magawa, more or less more than 40 to 60 times. So, ibig sabihin, within 2 months, kailangan araw-araw mo siyang ginagawa and it becomes a habit. Kung natatandaan niyo po sa mga commercial, di ba sabing ganon, na after 30 days, kaya nga start yun ng 30 days, after 30 days, kung sa tingin nyo hindi maganda ang isang produkto, pwede nyong ibalik. Pero ang punto dito, dapat yung araw-araw ginagamit yung produkto na yon at magugulat kayo, magugustuhan nyo na yung produkto na yon. Kaya yun yung sinasabi nila na talagang pamamaraan na umaandar sa ating kaisipan kung bakit nagkakaroon tayo ng habit at nagugustuhan natin or ginagawa natin yun at patuloy-tuloy nating ginagawa. Okay, meron din po na madaling sinisimulan ang isang bagay pero mahirap i-reject ng utak. Isang bagsak lang ang tagumpay pero natatalo pa rin tayo. So patuloy ang sabihin natin 1% better everyday sana. So kung ganun din lang ang mangyayari, sabihin na natin bakit mahalaga itong pagkakataon na to. Kasi napakahalagang maintindihan kung bakit dahil ito ang magsisilbing ang angkla mo kapag wala ka ng gana. Ba't ang hirap kalabanin yung pag-iisip? Oo, mahirap talaga kalabanin yung pag-iisip dahil kasi tatandaan nyo, iba ang iniisip, iba ang utak. Ang brain natin, meron talaga siyang kakayahan para magkaroon ng willpower, pero yung sinabi ng isip natin, pag ito ay umandar na merong sinabi na tinatamad ako, pwedeng yun ang gumana. So, ang tendency, hindi natutuloy yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Okay, bakit mahirap at ang ating bakit sabihin natin napakahirap ang yung ginagawang, yung possibility na gawin ito? Dahil ang utak natin, dinidisenyo para sa survival. Diba, pag sinabi nga ganon, merong mga pangyari o mga problema, ang ginagawa ng utak natin, binibigyang solusyon yon para tayo ay makasurvive dun sa problema na yon. At the same time, ang utak din natin ay nagbibigay ng comfort. So, yung tinatawag nating homeostasis. Ayaw ng utak ng pagbabago. Dahil, sabi nga nila, napaka-expensive yun para sa energy ko or sobrang effort ang kinakailangan gawin para lang magawa ang isang bagay. Bakit kailangan ng malalim na dahilan? Unang-una, sabihin na natin, may mga pagkakataon po kasi na kung minsan tayo, sasabihin natin, gusto kong pumayat. Dahil kasi, gusto kong gumanda. Parang ganon. Pero, madali ito kung yan ang sinasabi mo lang. Kaso, pag nakakita ka na ng masarap na pagkain, kakain ka pa rin. So, hindi matutuloy yung pagdadiet mo. Pero, kung halimbawa ang dahilan mo, gusto kong pumayat or maging malakas para makalaro ko yung mga anak ko, para maging maganda yung kalusugan ko at tumagal yung buhay ko dahil kasi magtatrabaho pa ako para sa magiging future ko. So, mas mabibigat yung mga magiging dahilan, mas maganda yung decision mo para ipagpatuloy kung ano man yung gusto mong New Year's resolution or pagbabago mo sa buhay. So, napakadali rin po sana kung talagang desidido kayo. May mga tips tayo para magtagumpay or sinasabi natin mga success strategies. Pero hindi ito yung parang maging drawing lang or yung mga plano kasi kumisan iniisip natin, merong ganyan pero hindi tayo sigurado kung talagang ito nga ay magiging epektibo. So one, we have yung tinatawag nating habit stacking. So, ano yung habit stacking? Idugtong ang bagong habit sa isang bagay na ginagawa mo. Halimbawa, pagkatapos kong magkape, anong susunod doon? So, pwedeng sabihin mo na, pagkatapos kong
magkape, sigurado gagawa ako ng script ko o kaya naman aayusin ko yung kwarto ko. So magkakaroon ka ng bagong habit. Kasi dati, pag sinabi mong pagkatapos ko magkape, babalik ako sa tulog, hindi ganon. So kinakailangan po, magkaroon ng pagkakataon na yung dati mong gawa, magkakaroon ng dagdag para sa ganoon, makikita mo, yun yung sinatawag nating habit stacking hanggang sa magiging routine na sa'yo yung ginagawa mo. Okay, ano yung susunod na tip natin? Do not break the chain. Ano ibig sabihin nun? Ibig pong sabihin nun, pag yung ganon, gawing madali ang mabuting habit at mahirap ang masamang habit. Parang gusto mong gym, ihanda mo na ang damit mo bago matulog. O kaya naman, sinasabi natin na, gagawa ako ng paraan na magigising ako palagi ng ganitong oras para hindi ako malilate sa trabaho. So, besides the fact na ano ba yung paraan para sa ganun maging maaga akong magising. Pwede akong magkaroon ng bagong alarm clock o kaya naman ay talagang sisiguraduhin ko na merong manggigising sa akin at 4 o'clock yung sinasabi nga natin, huwag mong hahayaan na hindi maituloy yung gusto mong mangyari. Kasi kung ang mangyari po, hahayaan nyo lang ito, magkakaroon talagang tinatawag nating epic failure. And isa pa pong paraan para sabihin natin na maganda dito ay yung tinatawag nating tawag nito, environment design. Ano yung environment design? Pag sinabi po kasing environment design, gawing madali ang mabuting habit. Gusto mong gumawa ng paraan na mas maging maayos siya. So definitely, hindi lang yung sarili mo yung ma-involve dito. You tried others to help you out para sa ganun, hindi po tayo abot na parang, wala naman akong kasabay mag-gym. Wala naman akong kasabay na kumain ng paano mangyayari yung mga tipong mga ganon. So, definitely, you have to embrace also your imperfections. Ito yung nakakalimutan natin Kung nagkamali ka ngayon, huwag mong hihintayin na sa susunod na Lunes o kaya sa susunod na week, babalik para bumalik. Balik agad sa susunod na sa susunod na pagkakataon. Kasi kung minsan, tayo sasabihin, total, hindi naman natuloy, next year na lang. Pag ganun po, wala po talagang mangyayari sa atin. So, sa akin, isa lang din po, anong sinasabi natin, ano ba para maging epektibo yan? Sa akin, 5 ang tawag po, yung sinasabi nating acronym na SMART. Ano ang ibig sabihin ng SMART? Pag sinasabi nating SMART, yung S stands for specific. Kinakailangan, pag kayo ay merong New Year's resolution or kaya naman may gustong baguhin sa sarili nyo, you have to be very specific. Hindi pa pwedeng sabihin nyo na gusto kong yumaman. Pag sinabi nyo gustong yumaman, mahirap yun hindi siya specific. Anong klaseng, yayaman na dahil kasi mag-iipon ka? Or, so you have to be specific. Kaya sabihin natin, gusto kong magkaroon ng ganitong klaseng dami ng pera. So, yun tinatawag natin specific. M, it is something measurable. Ano yung measurable? Hindi nga pa pwede pong sabihin na gustong yumaman at sabihin nyo magkaroon kayo ng 1 milyon. Paano kayo magkakaroon ng 1 milyon? Kung wala naman kayong trabaho at ang iniisip nyo lang ay tumaya sa loto o kaya magkaroon kayo ng pagkakataon sa pagsusugal. Hindi po ma-achieve or hindi ma-measure yung sinasabi natin na gusto mong magkaroon ng 1 milyon dahil hindi naman tama. Anong pwedeng gawin? Gusto ko, pag nagtrabaho ako, makakapag-ipon ako ng ganitong halaga para sa ganun, maging specific na and then measurable. So, we go to A, which is achievable. When you talk of achievable, ibig sabihin, kaya kong gawin yun So, kung sinasabi nyo na mag-iipon ako ng 5,000 kada isang buwan, so, ibig sabihin, by the time ng after 12 months, 60,000 yung maiipon ko. Bakit ko magagawa yun? Kasi, meron akong ganitong kinikita at kaya ko na yung 5,000 na yon, imbis na babawasan ko ng konti yung mga ganitong klaseng hindi ko dapat ginagastos, so makakaipon ako ng 5,000 a month. So, from specific, measurable, achievable, we go to R, which is relevant. Yung bang pinagsasabi natin, yung bang gusto natin mangyari talagang relevant ba? May patutunguhan ba yung aking pag-iipon na ganito? O kaya naman yung sinasabi natin na bakit kinakailangan na yung gagawin ko, yung talagang naaayon sa kung ano yung personalidad ko, yung kinakailangan na
bakit kinakailangan mag-diet ako kung 100 pounds na lang ako? Di ba? Hindi siya relevant. At lalong hindi naman din relevant kung sasabihan mo na ay kailangan from 600 pounds, kailangan na maging 200 pounds na lang or 150 pounds ako. Kasi hindi nga siya relevant. Ang relevant gusto mong maging maayos yung sarili mo. So, yun tinatawag natin. So, start again. Specific, measurable, achievable, relevant. And lastly, T, which is time-bound. Ano ibig sabihin ng time-bound? Meron pong kumbaga sa time frame natin na halimbawa, sinabi natin sa pagda-diet, 2 kilos per month. So, dapat by the time ng after 1 year, ako ay merong 24 kilos na nabawas sa aking timbang. Kaya ba? O kung hindi kaya, balik natin 1 kilo per month. Tapos, times 12, so 12 kilos. Actually, 24 pounds pa rin yun na may 2.2 times 1 kilo. Tama, 22 pounds po yun. So, malaki pa rin siya. Yun yung dapat ang hirap sa atin kasi yung kung gusto nyo sumakses, tama yung naalala nyo sa sumakses one step at a time. Hindi pa pwede yung talagang 10 pounds in 1 week. O tapos kinabukasan po after the 10 pounds, nandun na kayo sa ospital kasi hindi kayo kumain ng 10 araw. Ayun, mas malaki po ang gastos. So, mas mahirap para sa inyo. Talagang ang ginugugol natin ay yung ganitong klase na relevant ba talaga yung gagawin natin sa buhay natin. So, when we talk about New Year, New Me, siguro dapat isipin natin, una, what makes me happy? Bakit tayo magiging masaya dun sa gagawin natin? Pangalawa, kung talagang alam nyo yung essence ng pagiging masaya, ma-enjoy nyo yung pagbabagong gagawin nyo sa buhay. At tatandaan nyo, kaya nyo yan gagawin, hindi para sa ibang tao. Kaya nyo gustong magbago para sa inyong sarili. Tatandaan nyo yan. And definitely palagi po natin sinasabi na when I is changed to we, illness becomes wellness. So, sana marami po kayong napulot ngayong araw nito. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.